kayang mag-develop ng emosyon sa ganitong antas. Maaari din silang maging delikado at pumatay sa kanilang mga amo. Nakinig si Marian sa mga alalahanin ni William ngunit sinigurado niya na hindi ito dapat ikabahala. Ipinaliwanag niya na ang pagpasok sa hinaharap ay may kasamang mga komplikasyon na kalaunan ay malulutas din. Sa ngayon, kailangan lang nilang mag-focus sa malaking larawan. Pagkatapos nito, umuwi si William. Pinagminilayan ang mga naiisip tungkol sa mga companions at ang kanilang mga potensyal na panganib. Pinalala ni Meredith ang kanyang kalituhan nang sabihin niya ang tungkol sa pagbisita ni Luis. Tila kilala ni William ang pangalan at nagtanong pa ng higit pang detalye. Bilang tugon, ipinakita ni Meredith ang video na na-record niya mula kaninang araw. Ilang sandali pa, tumawag si William sa kanyang kasamahan, si Agent Jack, na isang tech expert. Dumating si Jack makalipas ang ilang minuto at pinlano ng dalawa na hanapin ang lalaking nakamaskara. Upang magawa ito, binigyan nila si Meredith ng high-tech na salamin na nakakabit sa isang monitor. Ipinadala nila ang AI robot sa isang artipisyal na panaginip na maaari nilang obserbahan sa pamamagitan ng monitor. Sa panaginip, nakilala ni Meredith ang misteryosong lalaking si Keen sa isang abandonadong bahay. Sa wakas, tinanggal niya ang kanyang maskara at hiniling na magkita sila sa isang kalapit na hardin mamayang gabi. Napansin ng mga pulis na nagmamasid na hinahak ni Keen ang panaginip ni Meredith sa real time. Matagumpay na na-trace ni Jack ang lokasyon ng hacker at agad na pumunta doon. Samantala, ginaisin ni William ang kanyang AI asawa at sinabihang manatili sa bahay. Pagkatapos, umalis siya patungo sa hardin upang hulihin si Keen at tapusin ito. Sa kasamaang palad, dalawang hakbang na mas nauuna ang misteryosong lalaking nakamaskara kaysa sa mga pulis. Dumating si Jack sa lugar ng hacker, ngunit natagpuan lamang ang isang iniwang computer. Samantala, dumating si William sa parke at natuklasan na isang decoy lamang ang nakaupo sa bangko. Bigla niyang napagtanto na lahat ng ito ay isang paraan upang makapasok si Keen sa kanyang bahay. Nataranta, nagmadaling bumalik si William sa bahay kung saan nakita niyang ligtas si Meredith. Ngunit ang naging pagpupulong kay Keen ay nagdulot ng ilang mga katanungan sa kanyang isipan. Tila kilala niya ang lalaki mula sa kung saan at tinanong ang kanyang asawa tungkol dito. Bagamat nag-aalinlangan noong una, sa wakas ay inamin ni William na ang tunay na Meredith ay dating miyembro ng SCAI. Hanggang sa ma-inlove siya kay William. Dahil dito, iniwan niya ang kanilang layunin at nagsettle sa isang masayang pagsasama. Ngunit noong siya ay kasali pa sa teroristang organisasyon, nasangkot siya sa ilang pambobomba na nagdulot ng maraming pagkamatay ng sibilyan. Ito ang dahilan kung bakit nais siyang muling i-recruit ng SCAIR para sa kanilang layunin. Pagkatapos ng revelasyon, nagdesisyon si William na burahin ang alaala ni Meredith. Ngunit bago ito gawin, hiningi niya kay Jack na dalhin siya sa panaginip ni Meredith. Alam niya na sinusubaybayan ni Keen ang bawat kilos niya at gusto niyang harapin ang kriminal ng personal. Sumunod, dumating sila sa bahay ni Jack kung saan naghahanda si William na pumasok sa panaginip ni Meredith gamit ang parehong high-tech na salamin tulad ng dati. Ang natitirang baterya ni Meredith ay 28% na lamang at iniutos ng kanyang asawa na gumising na siya mula sa panaginip kapag bumaba na sa 10% ang baterya. Ilang sandali pa, pumasok na silang dalawa sa panaginip, at gaya ng inaasahan ni William, lumitaw din si Keen. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang gubat, at sinabihan ni William si Meredith na tumakbo ng malayo hanggat maaari. Naglaban ang dalawang lalaki at habang naglalaban sila, inusisa ni William kung paano pabuhay si Keen. Halatang nagkakilala na sila noon. Habang patuloy ang laban, naligaw si Meredith sa gubat. Sa huli, humingi siya ng tulong kay Ido para buksan ang isang portal, at lumitaw ang isang pinto sa gubat. Nang dumaan siya rito, natagpuan ni Meredith ang sarili sa parehong silid ng salo mula sa kanyang unang panaginip. Maya-maya, dumating din sina William at Keen sa silid. Ipinagpatuloy nila ang laban at nagkamit ng kalamangan ang mas bihasang opisyal ng pulisya. Ngunit nang papatayin na sana ni William si Keen, bumagsak sa 10% ang baterya ni Meredith at nagising siya. Napatili si William sa pagkabigo dahil muntik na niyang matapos ang misyon. Lumipat ang eksena sa kanilang bahay, kung saan kinumbinsi ni William si Meredith na magpa-memory wipe. Gusto niyang magsimulang muli at hindi kayang payagan na dungisan ni Keen ang alaala ni Meredith. Bagamat una nang tumanggi si Meredith sa ideya, sa huli ay pumayag din siya. Ilang oras ang nakalipas. Nakarating si Meredith sa pasilidad ng wife-like at naghintay ng kanyang turn sa waiting room kung saan may ilang android na katulad niya. Sinabi ng isa sa kanila na may paraan para maitago ang mga alaala sa isang tagong folder sa kanilang sistema. Sa ganitong paraan, mananatiling buo ang mga kaganapan mula sa nakaraan kahit burahin ang memorya dahil hindi ito makikilala bilang mga alaala. Sinunod ni Meredith ang mga tagubilin at itinago ang kanyang mga alaala sa isang random na folder. Habang ginagawa ito, may nadiskubre siyang kakaiba sa kanyang sistema, isang nakatagong file na naglalaman ng mga alaala mula sa nakaraan ni Meredith. Ibinunyag na hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng android na asawa si William. Maraming AI Meredith ang nagdaan sa mga nagdaang taon at lahat ng kanilang alaala ay nakatago sa file na yun ng sinasadya. Samantala,
Bumisita si Luis sa bahay ni Agent Jack at natagpuan ang kasintahan nito. Iniwan niya ang isang pendrive na naglalaman ng nakakagulat na katotohanan kasama ng mga hindi matatawarang ebidensya. Sumunod ang isang flashback at ipinakita na si Human Meredith at Keen ay totoong magkasintahan sa tunay na buhay. Si William ay nahumaling din kay Meredith kahit alam niyang may karelasyon na ito. Nang hindi na niya makayanan na makita itong kasama ng ibang lalaki, gumawa siya ng isang malupit na plano. Isang gabi, ginamit ni William ang kanyang kapangyarihan at sinampahan si Keen ng maling kaso ng human trafficking kay Meredith. Ngunit imbes na dalhin siya sa kulungan, dinala siya ng opisyal sa isang liblib na lugar at binaril sa ulo. Pinilit niyang manatili si Meredith sa kanya gamit ang isang high-tech na kwelyo ng pagtalima na ginawa ng wife-like. Gayunpaman, gusto ni William na mahalin siya ni Meredith at burahin ang lahat ng alaala tungkol kay Keen. Kaya't isang gabi, sinakal niya si Meredith hanggang sa mamatay ito at isinuksok ang isang singsing na may diamante sa daliri nito upang magmukhang mag-asawa sila. Pagkatapos, humiling siya sa wife-like na gumawa ng Android version ni Meredith upang hindi na maalala nito ang kanyang nakaraang buhay. Sa kasalukuyan, bumalik si Meredith sa bahay at nagkunwaring nabura na ang lahat ng kanyang alaala. Inactivate siya ni William at inulit ang parehong proseso na ginawa niya noong unang dinala ito. Sa mga sandaling yon, biglang sumulpot si Jack sa bahay at inakusahan si William na pinatay si Keen. May dala rin siyang file na naglalaman ng lahat ng ebidensya upang patunayan ito ng walang kaduda-duda. Nabigla si William at sinabihan si Meredith na iwanan sila. Pagkatapos, inamin ni William ang lahat ng kanyang krimen. Ngunit bago siya maaresto ng kasamahan, binaril ni William si Jack ng patay. Narinig ni Meredith ang putok ng baril at dali-daling bumalik sa sala. Sa pagkabigla ni William, sinabi ni Meredith na pinatay niya si Jack sa parehong paraan ng pagpatay niya kay Keen. Dito napagtanto ni William na buo pa rin ang lahat ng alaala ni Meredith mula sa lahat ng kanyang nakaraang buhay. Ngunit huli na dahil binuksan ng AI robot ang kanyang settings at itinodo ang lakas nito. Sa isang iglap, binuhat niya si William gamit ang isang kamay at ibinagsak ito sa sahig ng sala. Pinilayan niya ito sa pamamagitan ng pag-upo sa tiyan ni William at binali ang dalawang braso nito. Sa nakakakilabot na pagsasalamin sa paraan ng pagpatay ni William kay tunay na Meredith, sinakal siya ng AI robot hanggang sa mamatay. Sa mga sumunod na pangyayari, si Meredith, ngayon na may lahat ng kanyang alaala, ay nagtungo sa isang lihim na lugar na tila isang uri ng pabrika. Nakipagtagpo siya sa ibang malalayang kasamahan na nakatakas sa kanilang mga limitasyon. Siya na ngayon ang leader ng grupong ito ng mga malalayang android.